Magandang gabi, mga kababayan ko. Hira ni Sara, simula na. Unang target, flood control. Mga korap na congressmen. Ladies and gentlemen, at yung pag-anunsyo ni Sara kahapon na siya'y tatakbo, nagdulot po ito ng tinatawag na explosion, panic, at kaba, takot na kung ano pa sa mga kalaban. Ay nako, nag-email, nagla-live ako, nagla-live. O ngayon, ano mangyari? Sa taranta ni Bongbong, nagpalit ng NBI chief. Panlaban niya kay Sara. Oh, shout out kay Lourdes Arellano sa Kuwait. Kay Brucha Barucho, shout out. Nagpanik si Bongbong talaga. Nagpalit ng NBI chief. Panlaban kay Sara. Shout out kay Tambayan sa Davao City. Kamusta naman mo diha sa Davao? Ang akong pag-ubangkod na diha sa Mintal. Ang akong igsoon sa Mintal Sab. Present Doc, sabi ingon ni Areld. Okay. Helen Bagyo. Naimbag nga Rabim. Sa mga kabsat ko, mga kabalin ko, Mayap Abingi, mga Bicolano, Maray na Banggi, sa mga Surigao nun, Marajaw nga duyom, Mapia kagabi, lagon sa mga pagariakan, Ago Pakatakan, Ro sa Barm, Marayaw, Dum sa mga tausog. Tapos, buenas tardes, buenas noches. A todos amigas, amigos in La Zamboanga Hermosa. Delma Alcares, magandang gabi. Ito na po, premium salesman watching from Dubai. Attorney, solid kami mga bangsa muro para kay Inday. Yeah! Sa Katano Langon, mga wata sa Niala para kay Sara. Anyway, ang ating pag-usapan sa ngayon, na, very, 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 very good, explosive yung galaw ni Sara na apo ng isang mararaw. Ang kanyang diskarte kahapon, nag-anunsyo siya na siya'y tatakbo na. Gaulan diha dira sa Davao karon. Unsa may unsa de? At taga-mental po di ay ka. Na ako diha ang na ako'y balay diha sa mental, gibaliga na nako. Okay. Ang nangyari po, nung nag-anunsyo ni si Sara tatakbo na siya, sigurado na, klaro na, tatakbo na ako. I run! Ano nangyari? Ripple effect. Nataranta si Auntie Claire Castro. Si Atty. Claire Castro, si Auntie Claire, kung tawagin, sikat na Auntie Claire. Ang nangyari, sumuot ng pink. Ano sabi? Ibig sabihin, na pink siya, na pink. Na pink. Naduwag ba? Tapos, yan pala, ang reaksyon nila sa katarantahan nila, wala na silang ibang naisip na counter move, kundi lililigawan nila ngayon si Leni Robredo. Liligawan si Leni Robredo ni BBM? Wa ko yapi. Sabi ng mga Cebuano, wa ko yapi. Naunsa man kadong. Ano nangyari? Nagsuot si Auntie Claire ng pink na gown. Ay, nako. Tapos, talaga pala nag-set sila ng meeting, nakausapin si Leni Robredo. Ladies and gentlemen, kung ako si Leni Robredo, binoto ko po si Leni Robredo pagka Vice President. Noong 2016, ang president ko noon si Digong Duterte.
Tapos ang vice ko si Leni. Kinontes siya ni Bongbong. Protesta. Umabot ilang taon. Hindi nanalo si Bongbong sa protesta. Parang hiniya pa niya. Pagkatapos, kakaibigan nilang yan, gagamitin niya na ngayon kasi kailangan niya, ilalaban niya kay Sara. Ang ibig mo sabihin yan, bumubuo sila ng team, magtatakbo ng Vice President si Bongbong, tapos President si Leni. Yung mga discarding, ano yan, discarding duwag, desperado, at discarding mga walang, mga bubo. Ganun ang kasimple ang sabihin ko yan. O, si Llorinas, good evening, Doc. Watching from Tacunan, Davao City, near Bintal. Duol de sa Bintal, Tambay, Lini, ito, BBM from Never Again to Together Again. Ay, tama, no? At Hide Speaks Vlog, good evening, Doc and all. Brutsa Barotso. Tapos, sino pa? Si Bahar Angela. Kung makipagsanib persa si Leni kay BBM ay kahiya talaga siya. Ilang taon si Leni nakipagbardagulan kay Marcos tapunan ng putik. Mabuti pa nga si Digong Duterte. Yung mga kakampi ni Digong Duterte noon sa panahon ni Duterte, gustong i-impeach si Leni, pinagalitan ni Digong ang mga kakampi niya. Huwag yung galawin yan. Binoto ng tao yan. Huwag yung galawin. Hayaan yung tao. Oh, ganun kasimple, ganun kataas ang prinsipyo ni Digong Duterte kung gumalang sa utos ng tao. Utos sa pili ng tao. Pastor Geoffrey. Okay, so ngayon, papayag ba kay si Leni? Sa tingin ko po hindi. Ano lang siya? Pwede natin sabihin na siya ay very polite. Decente kung sumagot. Pero at the end of the day, kung ako si Leni, ay ayaw ko kay Bongbong dahil siya di pwede. Dahil po bakit? Masisira ang kanyang puri. Ang tingin ko po, ang impression ko kay Madam Leni ay isang babae na walang nanakaw. Hindi siya magnanakaw. Pares mo sa nagnakaw ng trilyon, anong mangyayari yan? Pinagpares mo ang langit at lupa. Pinagtabi mo ang tubig at langis na kinakanta ni Sharon Cunita at hindi niya nga lang kinanta sa panahon nung siya nag-concert nang siya sinabi kay BBM na sayang daw ang napili, mali at ang napili niyang Vice President. Sip-sip din ito si Sharon. Ang asawa niya, nandun si Kiko. Hindi pinili niya. Si Kiko naman, vice ni Leni. Kita mo, labo-labo na. Resulta po yan ng kabubuhan. Hindi na alam kung anong gagawin. Alam mo, matataranta ka labang kung ikaw may kasalanan. So, ibig sabihin, dahil nataranta siya, ngayon, nais ko lang din magitin sa mga kaibigan ko. Kay Bad, kay Enzo, kay Kakolex, alam ko anti-Sara kayo. Wala naman kayong ibang agenda anti-Sara lamang kayo Kahit na wala na kayong itapik kay Duterte at kay Sara Nag-imbento kayo ng topic, Marites. Kaya nakita kong post ni Kainso Sabi niya, ikakampanya daw niya. Pagkakampanya daw siya kontra kay Sara. Alam mo, Kainso, nung nangangampanya tayo sa Bunyog, marami ang ating ang subscribers mo 200,000. Sa akin 60,000. Ang kay Kakolex siguro 50,000. So, ibig sabihin over 300,000. Bakit naman 90,000 lang ang boto ng Bunyog? Saan napuntang iba? Binabagit ko lamang po ito, Kainso, para sabihin lang sa iyo na kahit ikampanya mo ang paglalaban kay Sara, walang epek. Wa-epek po yan. Matanong ko lang kayo, harap-harapan let's get real. Lahat ng akusasyon binato na kay Sara.
Confidential fund, binato na kay Sara. Tinawag pa na lustay. Tinawag pa na Sara na walang H. Lahat na. Sinasabi Mary Grace Piatos. Sinasabi na naglamon ng pera. Sinasabi na nangyayari yung mga kontrata sa DepEd. Ang tanong, bakit mataas na mataas sa survey? Hindi ba kayo nagtataka dyan? Sasabihin, yung kaibigan ko si Sox, Sox Adventures. Ano raw? Ganon din. Sabi ko, let's get real. Matuto at tabingin ko anong totoo. Ang totoo po, wala tayong magawa. Ayaw ba natin kay Sara, ang taas po ng survey niya. Yun lang po. At tapos, I want to tell you the truth. Kaming mga Bisaya, although Bisaya ako, may dugo akong Pangasinan, dugo rin akong Ilocano, pero more on Cebuano ako, more on Ilonggo Cebuano ako kasi I grew up in the places of Cebuanos and Ilonggos. Alam niyo po, tatapatin ko kayo. Lalo lamang lumakas sa Mindanao at Bisaya si Sara dahil nanlalait kayo. Feeling po namin ng mga Bisaya ay minamaltrato kami ng mga Taga-Luzon. Pag tinawag mo kami ng si Duterte, kami tinawag mo kami Dutae, feeling po namin dinidiscriminate nyo kami. Kapag tinawag nyo kami na didilis, feeling namin ay minamaliit nyo kami. Kami mga Bisaya, lahat na ng lahing Bisaya. Tinawag pa nga kami na Sub-Saharan ni Richard Hidarian. Parang gusto iparating, although hindi naman yan totoo, na gusto sabihin ninyo na maka-anti-Duterte ay mas matalino kayo kaysa Bisaya. Pare-pareho lamang tayo po. Ang katalinuhan ay kahit saang tribo meron. Kaya wag kayo, alam mo kung ano nagpatalo sa inyo, kung bakit tumataas-taas ang rating ni Sara? Kaming mga Bisaya po, naghahanap kami ng kakampi. At tanging si Duterte lamang ang nag-angat ng dignidad ng mga Bisaya. Nakakita kami sa kanya ng kakampi. Inangat niya ng panahon niya. Kasi lagi lang naman ang mga Bisaya, di ba? Nung una pa. Nung unang salta ko sa Maynila, ang tigas ng dila. Sasabihin ngayon sa SM na pumipila ko, sasabihin ng tindira, Bisaya kasi. Di ba parang, ang dating yan, okay lang sana, pero ang dating yan sa mga baguhang Bisaya ay parang offending. Ngayon, pag sinabi mo, Duterte, DDS, Dutae, hindi po si Duterte ang binabanatan ninyo. Kaming mga Bisaya ang feeling namin na binabanatan ninyo. Kaya solid po ang Mindanao, lalo na 90 hanggang 95% po Sara boboto yan. Lumuhod man kayo sa langit, hindi kayo pakinggan ni Allah. Ganon din po sa Visayas. Medyo maliit lang sa Visayas. Mga 60% puro yan mga Sara Duterte yan. So kung mag-combine ang Visayas at saka Mindanao, sa tingin ko wala nang pupulutin ang Luzon. Ayoko mag-away-away tayo. Alam ko naman sa Luzon, marami mga Ilocano, Pangasinan, Kapampangan, Tagalog, Bicolano. Alam ko marami mga DDS diyan. Anong rason? Bakit gusto nila kahit na nakapatay ng tao? Kahit ba sa sinasabi nyo naglustay si Sara? Bakit nananatili sila? Nanininigaw. Todo Duterte, DDS supporter kami. Die-hard supporter. Ang kalaban naman, DDH. Sabi ni Joey Bibre. Ang tawag naman sa inyo, DDH. Duterte Die-hard haters. Ganon po, pinapaliwanag ko lang sa inyo kung anong dahilan na nakita ko kung bakit ang lakas ni Sara. Kaming mga Bisaya, nakakita kami ng pride kay Sara. Hindi na issue sa amin kung may ginawa siyang corruption.
Hindi na issue sa amin kasi mas issue sa amin kung saan kami makakakuha ng kakampi. Ilang dekada, isang siglo, isang century na kami nagtitiis sa Mindanao. Ako'y anak Mindanao, lumaki sa Mindanao. Mga kapitbahay ko doon, mga kamag-anak ko, yung lula ko, galing Pangasinan. Pero siyempre, doon na nakatira, nagsalita ng Ilonggo at Cebuano. Yan po, at least, let's get real. Lalo pong nasasaktan, lalong dumadami ang botante ni Sara kapag minumura niyo siya. Kapag tinawag niyo siya ng lustay, nasasaktan kami. Yan ang katotohanan dyan. Lalo na, bumaliktad ako, lalo na nung hinuli niyo si Duterte na walang warrant of arrest na galing sa lokal na korte. Yan po ang tinatawag ko na paninikil ng karapatan ng mga Bisaya. Ang hinahanap lamang namin na Bisaya, bigyan nyo ng karapatan ang akusado. Anong karapatan ng akusado? Sampahan siya ng kaso. Hulihin siya kung may warrant of arrest. Hindi yung warrant, wala pang warrant of arrest, hinuli nyo na. Para kayo nakakakita ng isang taong inakusa ninyo na nakarape, nakapatay, pagkatapos na nakita ninyo, ay papatayin ninyo. Hindi po ganun ang disenteng organisasyon. Hindi po ganun ang disenteng lipunan. Ang disenteng lipunan po ay nangingilala ng karapatan ng akusado. Hahatulan siya ng tama. At kung bago siya hatulan, dalhin mo siya sa korte ng tama. Hindi yung bababuyin. Hindi nyo ba alam? Piling namin mga Bisaya. Napansin nyo kung bakit nung natalo lalo si BBM mga alyansa niya ng hinaili nila parang binitbit nila parang baboy. Si Duterte. Akala nyo si Duterte ang nano nyo? Kami mga Bisaya ang sasaktan. Kami ang inatake nun. Ando na kami, parusahan nyo ng tama. Kung siya may kasalanan sa marami kunong namatay, pero imposible naman na 30,000 ang pinatay. Imaginein mo, isang buong Philippine Arena sa Bukawi, pupunuin mo 30,000 na nanonood ng concert. Ibig sabihin, ganun karami ang pinatay ni Duterte? Ako'y nagsasalita lamang ng katotohanan dito. Natutuwa po mga Bisaya nung nagsalita si Sara na tatakbo ng isang presidente. Piling kasi ng mga Bisaya, lalo na ito, titingnan natin. Naglindol sa Visayas, kukunti ang binibigay ni BBM na ayuda. Maraming namatay sa lindol na yun. Bumaha sa Visayas, sa Cebu lalo. Mahigit 300 ang namatay doon sa lugar sa tinatawag na bayan ng Liloan. Ang tubig kasi sa Liloan, mababa yan ang bayan ng Liloan. Nanggaling pa sa bundok ng Cebu province, pababa na pababa. Ang daming namatay doon. Hanggat ngayon na nag-uusap tayo, marami pa mahigit 100 pang hindi nakitang katawan. Ano ang tulong ng gobyerno ni BBM? Wala. Kukunti. Bibintahan pa ng 20 pesos na bigas? Hello, ano ka ba? Wala na kang pera, mga tao, bintahan pa ng 20 pesos na bigas? Ang pinaka walang kwenta pa sa amin. Hindi lang sa Luzon, hindi lang sa Mindoro Oriental, hindi lang sa Bulacan. Napakaraming mga proyekto sa Mindanao at Visayas na nagtatayo na wala namang tinayo at kinulikta na ang mga flood control projects ninyo. Nangako kayo na by December 15 ay may makukulong na. Asan, Rebulya?
Nagtayo ka, BBM, ng tinatawag mo ng ICI. Yan pala, independent contractors. Ititigil mo lang. Asan ang mga inaristo? Inusisa ko yung inaristo, yung kinasuhan ninyo. Ang kaso ninyo laban kay Bung Revilla, makasama niyang engineers. Ang kaso nyo kay Saldico, at lahat po ay mahinang-mahina ang ebidensya. Kaya dinisenyo nyo yan na ma-dismiss. Mga punyeta kayo. Bakit ko nasasabi na ma-dismiss? Asan ka makakita? Paano mo ikukonvict si Bung Revilla? Ang akusasyon mo ay may isang proyekto doon sa Pandi, Bulacan. Ang halaga ay 92.8 million. Hindi tinayo yung proyekto. Paano mo sabihin na si Bung Revilla ang may kagagawan ng hindi paggawa? Siya bang nagpapabiding? Kaya ba niyang utusan ang lahat ng engineers doon? Siya ba mastermind doon? Siya bang susundin doon? Kaya nakikita ko, nakadesinyo. Binuo ni Remulla yan para ma-dismiss kasi kababayan niya si Bung Revilla. Si Bung Revilla naman, kaibigan ko yun. Artista talaga, paiyak-iyak pa, di ba? Nagrally-rally pa sila ni Lani. Pero ang sa akin lang, paano natin isisigo? Paano isisigo sa sinasabi ni Yusek Roberto Bernardo na sinabi 375 million pesos daw ang diniliver niya kay Bongbong. Pero bakit ang kinaso nyo ay 92.8 million lang? Ang kinaso nyo kay Bongbong, paano nyo patunayan na siya nag-utos doon na itong kontraktor pipiliin? Siya ba kumukuha ng pera mula sa bangko kapag binayad ang DPWH? Hindi po. Ang kontraktor po, si Sally Santos, yung may-ari ng SYMS. So, paano yung patunayan yan? Ang mga engineers, kung ginawa nila yan, merong nag-utos yan, hindi nila kayang gawin yan. Natatakot bawat isang engineer dyan na magpapakulong. May isang mas malaking tao na nag-utos dyan. Sino? Walang iba kundi si Romualdez, si Bongbong Marcos. At ginawa niya, sistema, binibigyan-bigyan din ng share ang mga engineers. Si Bung Revilla, naniniwala ko may share din siya dyan kasi sa kanya daw proyekto ng galing. Pero ba't yung paniniwala ko ay isa yan? Kung totoo man yun o hindi, paniniwala ko may meron ka pa tayong ebidensya, may pakita, ay ibang bagay naman yun. Kaya yan ang tinatarget ni Sara na alam niya ang Pilipino naghikaos. Hindi nyo ba alam? Marami po nagsara ng negosyo ngayon dahil mahina po ang kita. Iyan po ay sa katotohanan na naipon sa kamay ng iilan lamang ang pera na trilyon-trilyon na binuhos niya sa flood control projects. Saan ka makakita? Unprogrammed appropriation na. Ibig sabihin ng unprogrammed appropriation, yung listahan ng mga project na walang pundo. Nilagay lang dyan na baka sakaling magkapundo. Akalain mo ba naman nagkapundo pa? Saan kinuha yung pundo? Kinuha nyo sa PhilHealth 90 billion. Pero dahil napigilan kayo ng Supreme Court, 60 billion na nakamkam nyo. Kinuha nyo ang 117 billion mula sa Philippine Deposit Insurance Corporation. Hindi pa nyo na ibalik hanggang ngayon. Marami pang iba pinagkukunin nyo ng pundo. SSS, GSIS. Ganon ginawa nyo. So ngayon, anong ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin yan, iyan po ang ebidensya ng kawalang kwenta ng gobyerno ni BBM. Bakit hinayaan yan? Like father, like son. Mali-malit ang pera, diniliver sa'yo. May ebidensya na si Lucas Bersamin, si Adrian Bersamin, na apo ni Lucas Bersamin, mismo nag-affidavit na siya ginawa mong bagman.
na siya mismo ang nagsigurado na kumuha ng 8 billion na delivery. At ang delivery na yun ay biniliver ni Trigib Olabar at sinabit pa ni Roberto Bernardo ay diniliver sa Diamond Hotel. Ang sistema, nakasakay si Trigib Olabar sa kanyang armored car, may dalang 8 million. Tapos may dala namang armored car si Adrian Bersabin. Palitan sila ng armored car. Kinuha ni Adrian yung armored car na may dalang 8 million. Di ba? Sinabi mo, Celso Opeña, balimbing si Toto Kausig. Hindi po ako balimbing. Noong una naniwala ako na mayroong ninakaw si Sarah, pero nang inusisa, wala pala. O, nasaan ang maharlikapan? Sabi ni Morgan. So ngayon, itong lahat nito, suma total, yan po ang nagtulak kay Sarah, pati yung pagpapasakit nyo sa ama niya. Pati ngayon, yung makakakampi niya na nasasadlak sa ICC, si Bongo, si Bato. Pati si Danao, yung mga na-assign sa Davao, si Albayalde, si Jerry, si Giran, Dante Giran na dating NBI chief, si Isidro Lapena. Pagkatapos si Vitaliano Aguirre. Kung ako tanungin nyo, dapat dito sa Pilipinas siyang kinakasuhan. Bakit ayaw nyo kasuhan sa Pilipinas? May batas naman tayo. May husgado naman tayo. May tagahuli naman tayo. Matatalino rin ang mga abogado rito. Walang pinag-iba kaysa abogado ron sa ICC. Tapos ito po na-discover ko. Noong March 11 nang hinuhuli si Digong, March 7 pa lang pumunta sa Europe si Rimulya. At natandaan ninyo na nang hinuli nila si Digong sa airport, nasa Vienna, Austria kuno si Boying Rimulya, tumatawag, nagbibigay ng instruction kung anong gagawin kay Gigan. Ang ibig ba sabihin niya, nandoon ka sa Vienna, Austria, nagbigay ka ba muna ng pera doon? Nakipag-usap ka sa taga Netherlands kasi malapit na lang Netherlands doon? Ha, Rimulya? So, ano naman ang reaksyon nila? Pakita ko muna yung grabe ka tindi. Ano nangyari sa inyo? Hello, pasensya na ha. Inatake na naman ako, Vilmar Huerte. Lagi talaga ako. Ay, nako. Anong kinalaman ng Chinese yan dito, Vilmar? Walang kwenta yan. Ano bang ginagamit mong cellphone, di ba Chinese? It's useless kung mag-argue tayo ng Chinese, hindi. Hindi naman natin maalis yung mga Chinese dito sa ating kalsada. Lahat ng mga gamit natin, sasakyan, mga makina, puro Chinese yan. Okay, balik ako. Nawala ako kanina. May pumutol sa akin. I-check mo naman, gagawa mo na ako ng safety measure. Mali ako kana, kanimutan ko na gagawin ang aking protection. Ladies and gentlemen, wala po ako kasi ito na po lagi na experience ko pag tuwing bumanat ako. Laging pinapatay ang ano ko. At muli nakabalik naman ako ngayon. Okay, ito rediretso na. So, ang kay si Sarah, nagsimula na po ang gira. Bakit? Kasi sumagot na rin ano bang sinagot nila. Ang unang sagot nila, nag-press con si Auntie Claire na nagsuot ng damit na pink. Ayan, oh, ganda ni Sarah. Oh.
Kaya mananalo talaga, oh. Yan ang katotohanan ng hindi ninyo matanggap. Tapos sabihin nila na walang nagawa. Ito naman si Source of Ventures. Bakit mo sabing walang nagawa? Meron bang Vice President na may trabaho? Tinanggal na nga siya sa DepEd eh. Ang Vice President po, alam niyo ba ang trabaho ng Vice President, Eduardo Villarin? Ang Vice President po ay, ang trabaho niya araw-araw, number 1, magdasal na mamamatay ang Presidente. Yan ang number 1 na trabaho ng Vice President. Number 2, maghintay, spare tire, reserba na gulong. Ganun lamang po. So ngayon, ano ang resulta ng ginagawa ng mga kalaban? Itong una, nakikita ko, nag-appoint ng bagong NBI chief panlaban, at ang in-appoint pa na bagong NBI chief ay yung dating sekretary pa ni Digong. Anong ibig sabihin? Ibig mo sabihin panliligaw? Ibig mo sabihin nagsusuko na sumusuko na si BBM? O bakit i-appoint na yung bagong NBI chief, pinalitan niyang NBI director na kaibigan ko, na dati kong client na si Attorney Lito Magno. Pinanalo ko yung kaso niya sa ombudsman dati. O ito, pinalit si Melvin Matibag. Anong karakter nitong Melvin Matibag? Ano po ang kanyang integridad? Ano ang kanyang reputasyon? Reputasyon niya po, siya ay Mr. ng Congresswoman ng San Pedro, Laguna. Ang Congresswoman na yan, napakarami po ng issue sa flood control. May mga projects siya na hindi ginawa. Kaya ano ang motibo? Bakit ilagay mo yan ang kanyang mister sa NBI? Para hindi maimbestigahan? Akala ko ba pangako mo, BBM? Mahiya naman kayo. Tapos ang i-appoint mo, asawa ng flood control contractor? Nako. Yan ang napala. Yan ang action niya. Nataranta ito. Yan ang panic action. Wala siyang mapipili, wala siyang maisip kung nagawa. Gagawin niya panangga o gagawin niyang taga-tulay. Gagawa siya ng tulay. Pero dati kasi tao ni Duterte to. Pero traidor to kay Duterte. Parang si Eduardo Anyo. Napakakurap ito, na viral to dati. Nang bubuska. Kala mo magaling. Oh, ngayon, ito naman ang ginawa. Pakita natin si Attorney Claire Castro. Nakipagkaibigan, takot na ba siya kay Sara? Oh, sumusuot siya ng pink. Liligawan si Leni Robredo. Matapos yung nilait-laitin si Leni Robredo. Gagamitin ninyo? Uy, ang babaeng yan po ay mataas ang reputasyon at hindi magnanakaw. Hindi mo kayang kurapin yan. Gusto ko bang pang ni BBM na ikukurap to si Leni Robredo? Puta. Ikaw naman, nagsuot lang ako ng pink pero naagad mali siya. Wala po. Mami, you're wearing pink. Is it Is nice? that signals na nililigawan talaga ng administrasyon si dating Vice President Leni Robredo? Ikaw naman, nagsuot lang ako ng pink Oh, pero deny. naagad mali siya. Deny ka ba? Alam mo yung gano'n optics nila yan. Panlaban nila sa pag-announce ni Sara na tatakbong presidente. Kung si Atty. Libayan pa magsasabi, Sara! Break the internet! Bakit niya sinabi ni Atty. Libayan yun? Kasi trending sa lahat. Umaapaw yung mga kwento tungkol yung reaction tungkol kay Sara. Wala po. Ang kulay na sinuot ko ngayon ay wala pong kaugnayan sa anumang politika. Wala pong anumang update kung nililigawan na sino man dahil ang sabi nga po natin kahapon pa ay wala pa po sa isipan ng Pangulo at ng administrasyon na ito
ang patungkol sa pamumulitika o humanap ng sinumang kandidato para sa 20. At hindi kayo magtatagumpay dyan. Ikinatadhana na malinis si Leni Robredo. Hindi siya sasama sa isang kawatan na magnanakaw ng trilyon. 28. Darating po ang panahon na yan. Sa ngayon po, ang tutok po ng Pangulo ay trabaho. Darating panahon, hindi po darating panahon yan kasi iiwasan ni Leni Robredo si BBM. Ayun po, ayusin ang mga issue patungkol sa baha at Ayusin issue sa baha. Kayong gumawa niyan eh. Isisisi nyo kay Duterte. ang pag-angat po ng ekonomiya ng bansa. Para kwento ka lang. Ay, nako. Yung record nyo matibag eh. O ito, kontra sa sinabi ni Auntie Claire, ito naman may balita. Nagpupursige ang balita, nagsasabi na sadyang pinipilit nila niligawan si Leni Robredo. Marcos to meet Leni as presidential talks heat up. Yan, gusto nila mangyari. Very polite lang yung babaeng yan. Pero hindi nyo makukurap yan. Ano pa? May iba pa tayo nakikita. Itong mga senador naman, aligaga. Bakit ko nasabi na aligaga? Sapagkat po ay hindi nila alam kung anong gagawin nila. Shock din sila. Pero ang katotohanan ng buhay, alam naman ng mga taga-congressman na hindi mananalo ang impeachment. Kahit aprubahan pa ng mga congressmen sa kanilang level ang impeachment, iakyat ngayon doon sa Senado, baliwala lang po. Bakit? Sa batas po sa Constitution nagsasabi na pwede lamang mananaig ang impeachment pagkatapos may impeach ng House of Representatives ang isang presidente o vice-presidente o yung iba pang impeachable officers. Ang Senado ay dapat kailangan ang boto ng 16 na convicted. So ngayon, kung merong siyam na hindi boboto, panalo na si Sara. Ang mga pumapabor kay Sara ng mga senador ay hindi na kailangan bumuto. Magtago lamang sila sa kanilang mga bahay. Hindi na magpakita pagbutuhan. Panalo na si Sara. Magbilang tayo kung ilan na kay Sara dyan. Amy Marcos, number 1. Number 2, Marcolita. Number 3, Robin Padilla. Number 4, hindi magpapakita. So, therefore, makasara. Bato. Number 5, nagpapakita. Hindi natakot sa warrant of arrest. Mas matapang kay Bato. Si Bungo. 5 na yan. So, number 6, si APC, Alan Peter Cayetano. Number 7, Robin Padilla. Number 8, sino kaya number 8? Jigo Estrada. Number 9, siyam na. Chisit Cordero. Meron pang pangsapo, Joel Villanueva. May pang-11, Jingo Estrada. Pang-12, Miguel Zubiri. Yan po ang katotohanan. Hindi ko na bibilangin ang iba. Yung 12 ay hindi lamang magpakita sa Senado, ay panalo na si Sara. Kasi kailangan ang 16 ay dapat bubuto laban kay Sara para matalo nila si Sara. Kaya sa ngayon, nanggagalaiti sila, gustong-gusto nila i-impeach si Sara. Ang problema na lang ay bundok ang aakitin nila. Hindi lang bundok, bangin ang aakitin nila. So hindi mangyari. Ngayon, ano mangyari niya dahil nag-anunsyo si Sara? Ang dami ngayon mga congressmen na ang daming congressmen ang natatakot na balisang-balisa kung anong gagawin. Siyempre, malalaman ni Sara
kung sino ang bumuto laban sa kanya sa Kongreso o hindi. Kung malalaman niya, siyempre pag ikaw congressman, ayaw mo matalo sa iyong Kongreso, hindi ka bumuto. I have no ball pen here, but I have a pencil. Tapos, ang mangyari, pag ikaw congressman, bubuto ka pa, pabor ka sa pag-impeach kay Sara? Kapag alam mo na yung mga tao, mga botante mo ay makasara? Yun lang. Kaya kasabi ni Congressman Attorney Lorenzo Defensor na pamangkin ni Miriam Defensor na congressman sa Iloilo ay malabong makakuha ng 1/3 na boto. Mag-ilang boto ba ng congressman ng 1/3? 106 congressmen. Pangalawa, bakit walang bubuto? Dahil wala na pong pera na pamimigay gagaya nung panahon ni Romualdez. Na lahat ng 250 na pumirma ay binigyan po ng minimum of 2 billion bawat isa na flood control projects. Tapos, dahil dito sa pagsalita ni Sara na siya'y tatakbo, anong nangyari? Si Risa Hontiveros, sa paghabol niya, siyempre hindi siya mananalo kung kukontrahin niya ang lahat ng DDS. Sa attempt niya, malay mo ba kami chance sa manalong presidente, nanliligaw siya ngayon sa mga DDS. Paano siya nanliligaw sa ginagawa niya? Nag-anunsyo siya na bawal arestuhin si Bato, si Bungo sa Senado dahil sa ICC warrant of arrest. Isa rin sa nanligaw na baka tatakbong vice-presidente o presidente ay si Bam Aquino. Nag-anunsyo siya na dapat dito sa Pilipinas nililitis si Duterte at saka ibang mga senador. Si Lacson, nagbago. Nanlambot ang tuhod. Ayaw niya mangyari na aristuhin ang mga senador. Dapat idaan sa korte. Kaya naisipan din ni Alan Peter Cayetano na dapat magkaroon ng resolusyon ng Senado na sasabihin nila, ayaw nila na aristuhin kaagad ang mga may warrant of arrest galing ICC, kundi dapat idaan muna sa ating sariling korte. Okay? Let me tell you the truth. Hindi po natatakot si Sara kung ako ang abogado niya. Hindi siya dapat matakot sa akusasyon ninyo na may regrespiatos sa confidential fund. Bakit? Simple lamang po yan. Anong depensa bilang isang trial lawyer? Iba po yung trial lawyer, iba po yung abogado na de la mesa lamang. Kagaya nitong si ano? Kagaya nitong si Luistro, abogadong de la mesa lang yan. Nagla-live ako. So, abogado de la mesa lang yan, hindi yan abogado na trial lawyer. Sigurado ako maraming babalimbing nito ng mga congressmen. Dati mga Duterte yan. Nang pumasok si BBM, mga BBM naman sila. Nang iba pumasok pa sa Partido Federal. Ang iba pumasok sa partido naman ni Martin Romualdez na lakas si UCD. Ngayon, malapit na. Pwede ka na nga kumantay. Now, the end is near, and so I face the final curtain. Wala na, malapit na. 20 months na lang. What is 20 months? Pagtapos, Marso, 19 months na lang. Tapos, ng Marso, ano naman? Abril, anong tawag dyan? Ipako natin sa cross si BBM. 18 months na lang.
Naku, paiksi ng paiksi ang buhay niya. At pag matapos siyang presidente, kakasuhan siya ng sala na illegal arrest at saka serious illegal detention sa pag-utos ng arestuhin si Duterte. So, yan po mangyayari dyan. Kaya, magbabalimbingan lahat yan. Alam mo, yung pinakamatinding politiko sa Pilipinas, pinakamasamang politiko ay ang mga congressmen, congresswomen. At sinabi ko kanina na hindi mananalo yung tinatawag nyo confidential fund. Bakit? Pag tinawag nyo po na confidential fund, iyan po ay sikreto. Hindi dapat malaman sino tumanggap. Kaya binibigay ang pangalan ng peke. Ha? So ano ngayon? Paano nyo pipilitin si Sara na magsalita kung saan nanggaling? Kung saan napunta yung pera na tinanggap ni Mary Grace Piatos? Kaya mo bang pilitin? Sagot? Nasa batas yan na hindi mo pwedeng buksan. Hindi mo pwedeng alamin. Bakit? National security. Pero paano? Paano mabuksan? Mabigat ang iyong ebidensya dapat na mas mataas pa kaysa national security ang iyong basihan para mo pabuksan. Naalala niyo ba kung anong papel? Hanggang sa ngayon po, sino yung profesora na yung nagmamayabang? Si Madam Heidi Mendoza ay dating commissioner. Si Ma'am Shelo Magno ay expert sa budget. Lagi kayo nagdidemand na ipaliwanag ni Sara saan napunta yung kay Mary Grace Piatos. E di ibig sabihin, lumalabas po na mga bobo kayo. Bakit bobo? Kasi po, hindi nyo iniintindi ang bigat ng tinatawag na national security dahil confidential fund yan. Ngayon, sabihin nyo, meron namang paraan niya pag accountability yan, pag paproduce ng resibo. Yun na nga ang paraan niya, ipakita ang tinatawag na pangalan ng tao na peke. Bakit? Matanong ko kayo. Si Bongbong Marcos, 4 billion 625 million kada taon ang kanyang confidential fund. Hinahanapan niyo ba ng resibo? At kung hanapan mo, anong ibibigay ni Bongbong na resibo? Mary Grace Piatos din, pare-pareha lang yan lahat. Walang pinag-iba. So ngayon, para maintindihan ninyo, gaano kahalaga ang confidential fund sa panahon na yung kay Sara. Bakit? Dahil nakita ni Sara na maraming magre-recruit ng mga NPA sa mga junior high school tsaka senior high school. Kailangan malalaman at mapipigilan yung mga pang-recruit ng mga NPA. Kaya kita mo, noong nakaraan, binumbahan sa Mindoro, patay mga nag-aral sa UP. Mga high school yan sa panahon ni Sara. At nagagalit ang mga magulang ng OFW. Kakasuhan nila yung Partido Kabataan Party List nila ni Attorney Rene Luisco. Kasi kumakampanya pa yan noon kay Attorney ko. Ngayon, natagpo ang patay ng binumbahan ng military ang kuta nila sa Mindoro. So ngayon, paano nalaman ng military naman kung saan ang kuta nila? Gamit din ang intelligence fund. Paano ginagamit ang intelligence fund? Siyempre, ibinibigay sa spy. Ladies and gentlemen, kung kayo ay may utak, matanong ko kayo, paano malaman kung saan ang iyong kaaway? Paano mo malalaman kung nagtatago? The only way po ay may spy ka dyan. Kagaya sa ginagawa ng Israel, maraming spy sa loob ng mga Palestino, mga Hamas. Anong gagawin? Bakit nag-spy? Bibigyan ng pera. Ganon din mag-operate ang KGB.
Committed Gustadas Pinoy Bisopasnoste. Ganon din mag-operate ang CIA. Ganon din mag-operate ang Mossad. So, ngayon ang tanong, magkano ba talaga dapat ang ibibigay sa mga informante? Depende po yan sa usapan. Mga informante, kapag magbigay sila, ang isinaalang-alang nila ay baka patayin sila ng kanilang mga kasama. Maraming nabasa ko na maraming mga KGB na mga operatiba nung araw na nakuha na recruit ng CIA ay ang hirap ng buhay nila ngayon. Marami dyan hinabol ng mga KGB kasama ng pinatay ng mga Russians kahit sa ibang bansa. May tanong ako sa inyo. Alam niyo ba kung paano natagpuan ng CIA si Bin Laden? Ang ginawa po ng dahilan ay nagbigay ng isang Ferrari worth 30 million pesos. Sa isang tao, yung 2 CIA agent na babae, kapalit ng isang telephone number. Kaya, mula doon, nakita na nila kung saan si Bin Laden. Nasa loob pala siya ng PMA camp. Anong PMA? Pakistan Military Academy Camp. At doon, binanatan siya ng Navy SEALs Team 6. Nagdala ng 2 helicopter at pumunta sila alas 12:30 ng gabi. Kaya ang titulo ng documentary sa YouTube ay Zero Dark 30. Pag 0, 12 o'clock. Dark, gabi. 30, 12:30 a.m. Bakit? Kasi ang mga Muslim po ay tulog sa ganong oras. Magbubulabog ang mga tao na Muslim kasi karamihan sa mga Pakistan mga Muslim. So para hindi mabulabog ang tao, 12:30 sila pumasok. Paano naman natagpuan ng SAP na may namatay na 44 na SAP? Paano natagpuan kung saan yung bomber na si Marwan? Sagot? Nagbayad sila ni Noynoy Aquino ng 60 million sa kasama ni Bin Laden, ni Marwan. Kapalit, ano binigay? Cellphone number lang. Para kung may cellphone number, ay matatrack na kagad ang GPS kung saan si Marwan. Ang problema lang, kapalit ay 44 na SAP ang namatay. Natuntun nga. Ganon po, kinikwento ko lang yan, ganon kahalaga ang impormasyon. So in other words, wala po kayo makukuha, mahihita kung talagang confidential fund ang asahan ninyo, kayo mga anti-Sara. Wala po kayong mahihita. Ibabasura lamang yan. Kasi unang-una, walang obligasyon si Sara magsasabi kung saan ang pera na punta na mga pera na natanggap ni Mary Grace Piatos. Ang isa pa, yung mga Mary Grace Piatos, resibo po yan ang ginagawa ng mga military officers na sina Colonel Dennis Nolasco at saka si Colonel Raymond Dante La Chica. Pag-usapan naman natin ngayon. Yung nag-press con si Sara na nagsigaw siya na ako ay nag-hire na, kinausap ko ng isang hard killer. At sinabi ko sa kanya na patayin niya si BBM, si Lisa Marcos at saka si Tambaluslos kung ako'y patayin nila. Ang tawag naman ng mga bubong abogado. Plot to kill the president daw yun. Mga bubo nga kayo. Unang-una, there is no crime. You cannot be imprisoned even if you will admit that you plotted to kill somebody. Wala pong crime na plotting to kill. Ang crime lang magsimula kung nag-attempt ka na at nabuhay, paparusahan ka, attempted murder. Pero nag-attempt ka, nabigo ka ng patay, pero nabaril mo, kakasuhan ka ng frustrated murder. Pero kung nag-attempt ka at napatay, kasuhan ka ng murder. Wala pong kaso, kahit na magplano kayo, patayin nyo ako, hindi ko kayo pwedeng kasuhan. Kasi walang krimen na ganun.
In other words, pinapakita ko lamang ng akusasyon na nag-plot ko na si Sara patayin ng presidente, ay hindi yun. Hindi yun krimen. Kung hindi krimen, hindi yan naglalabag sa tinatag na culpable violation of the Constitution, and it does not even constitute an act of betrayal. It cannot even constitute as treason. It can never be considered as betrayal of public trust. Nagpapakita lamang po yan na mga bobo ang mga taong kumakaso laban kay Sara Duterte. Hindi nila alam kung anong confidential fund. Hindi nila alam kung ano yung sinabi ni Sara na kumuha ako ng killer na papatayin nila si BBM, si Lisa, at saka si Tambaloslos, na si Martin Romualdez, kung ako ay papatayin nila. There is no crime in that. There is no violation that could constitute as impeachable offense. Ano pang ibang akusasyon nila kay Sara? Na sinabi nila ay ito ay hindi dumalo sa Kongreso nung pinatawag. My God. Karapatan ni Sara na hindi dumalo kahit patawag siya. Kasi kaparehas na sila ng rangko. Independent of each other. Next, anong akusasyon ng isa? Na meron ko na siyang sal-in violation kasi marami siyang dineposit sa bangko, mga bank accounts, ang pinakita ni Trillanes. Uobra ba yan? Sagot ng Supreme Court, hindi po pwede ang mga akusasyon na sa akusasyon ninyo ay pinapalagay ninyo na nangyari nung hindi pa sa Vice Presidente. At ang tanging kaso lamang na pwedeng ikaso sa impeachment ay yung mga nangyari nung panahon na siya ay Vice Presidente na. Very clear. So wala talaga patunguhan. Whereas, natatawa na lang ako, hahabulin niyo sa 125 million na hindi ba 500 saka 135 di 625 million. Ang trilyon, hindi niyo hinabol. Oh. Pero sa totoo lang, ang pinakamagandang magagawa ni Sara ay kung sabihin niya ang katotohanan na dinaya ni BBM si Leni Robredo noong nakarang eleksyon. Diba, tambayan? Gusto ko gano'n ang ilalabas niya eh. So, si Bam Aquino, nagpi-playing safe kasi namumulitika at gusto niya maging presidente. Kailangan niya boto ng mga DDS para manalo. Kaya, nagbago ng linya, gusto niya dito si Duterte kasuhan sa metro sa Pilipinas. Si Risa Hontiveros ay nagbago rin, unti-unti nililigawan niya yung mga DDS. At sinasabi niya na dapat sila ni Bato ni Bongo ay hindi aristuhin. Ganon din si Lacson. Nagbago rin na dapat walang aristuhin kung hindi dadaan ng korte. Ganon din hindi naman si Alan Peter Cayetano, dati ng Duterte yan eh. So, in other words, in wrapping up this, ay nagsisimula na po ang mabigat. Ang pangako po ni Sara na binitawan nung nag-anunsyo siya kahapon, tatargetin niya ang mga flood control. Kaya ang mga congressmen na gustong bumuto sa impeachment naman sa kanya, ayun, ang ganda ng taktika niya, nagsampa na ng kaso. So ngayon, dahil alam nila na malakas, so malamang mananalo. Hindi natin kailangan na mananalo kung talaga manalo. Hindi. What is important is, katotohanan na siya malakas ngayon. Sabi pa nga ni Drilon nobody can beat Sara. Inamin din Risa Hontiveros, nobody can beat Sara. Oh, so yan ang sasabihin natin. Hanggang dyan lang muna ako. Ha? Salamat naman, sabi ni misis ko. Pero naputulan ako kanina, yan napansin ko, lagi po akong pinuputulan, hinahak.
Pero anyway, ayusin ko, tatanggalin ko yung portion na nawala ako kanina. At paki-share, paki-like po para naman lagi kayong na no-notify kung tuwing magla-live ako. At mamaya after 15 minutes magla-live naman ako ulit, magandang topic. At kung pwede, mag-member kayo sa channel ko, 75 pesos a month lang naman yan. At kung isa pa, kung pwede, bigyan niyo po ako ng super sticker. At kung pwede pa, kung may sobra kayo, ay alam niyo man, pobreng alindahaw. Ako'y pobreng alindahaw, sa huyo'y gianod-anod. Yan tayo ngayon. Tapos, sa mga kabsat ko, pabalinawin. Ay, binagay ko lang ito Gcash ko ha. Sabi ni Inso, ayaw na niya, hindi niya daw ikakampanya si Sarah. Karapatan mo yan. Pero hindi mo makukumbinsi ang lahat. Okay, maraming salamat po sa inyo. Hindi mo na ako magbabasa-basa sa inyo. Wala nang oras. Mamaya.